What is up mga island boys and island girls? Nandito tayo ngayon sa Wofex. Hindi ko alam kung anong yung Wofex, pero ang alam ko, ito ay convention para sa mga bakers, gumagawa ng milk tea, mga kape, barista, and etc. Kasi about sa pagkain. Grabe to. Ano to? Iguana ba to? Ang ganda na. Tapos meron pa silang inihaw namang inasal na cake. Grabe. Anyway, hindi na ako nagtataka kung bakit napakaganda ng mga gawa ng mga Pilipino. Tingnan mo to sapatos, oh. Ang ganda ng sapatos. Ito basket na may mais, tapos may shell, may papaya, cake na ginawa mo pang papaya. Meron naman dito pagong, tsaka pusa. Sobrang dami ditong makikita sa Wofex. Anyway, mga kaisla, kaya tayo nandito ngayon sa Wofex. Imbis na mamasyal tayo, minsan gusto po natin na tayo ay pumunta na lamang sa mga may katuturan na bagay. Bakit? Kung mahilig ka magluto, mahilig kang mag-inom ng mga milk tea, dito mo makikita lahat ng supplier. Matututo ka pang magnegosyo. Sila ang magtuturo sa iyo kung paano mo i-reduce, anong mga kakailanganin mong materyales. Dito lahat makikita mo. Ang daming mga cupcake dito. Marami kang pwedeng paghanap buhayan dito sa Wofex Drinks and Bakes. Ito yung March 2025 ginanap. So, mas maganda kung uma-attend ka ng ganito. Grabing ganda ng gawa nila. Oh. Mas maganda kung uma-attend ka ng ganito kaysa pag-gimmick-gimmick ka. Dito ang dami mong mai-inspire ka. Tingnan mo, Pugita. Hindi ko alam kung ano to pero alam ko anime ito eh. Ang galing talaga ng mga Pilipino. Tignan nyo how much detail they put into things. Tignan nyo kung paano mo magagawa. Pero I know kasi ang Pilipino at tayo mga Pilipino may dugo tayo na artist. May dugo tayo na yung mga taga Paete, Laguna. Bigyan mo lang yan ng kahit anong kopyahin, kayang-kaya nilang kopyahin yung mga bagay na yon. Pero at this level, ang dami mo magagawa dito. Pwede mo nang titigan, na-satisfied na yung mata mo, na-satisfied pa yung tiyan mo. Iniisip ko nung una paano nila ginagawa to, pero I think culinary has been around so long and na-boring na yung mga tao. Siyempre gusto nila hindi na lang din lasa, pati yung visual na rin and touch. Tingnan nyo mga kaisla. Lahat ng klaseng karakter, lahat ng klaseng mga pwedeng figurines, kinokopya na nila. And I believe sa loob nitong Wofex ay mayroong mabibilan ng mga materials na kakailanganin mo para mag-mold ng ganito. I believe na pwede ka na lang din mag-YouTube. Maraming salamat sa ating YouTube University para matutunan mo ang mga ganitong bagay. Pero syempre, experience is one of the best teacher. Kapag na-experience mo kung paano bumuo o gumawa ng mga ganitong klaseng cake, mai-impress nga naman talaga sa'yo ang mga tao at marami kang pwedeng paghanap buhayan o pagkakitaan pag ganitong style. Tingnan mo, ito, samurai. Saan ka nakakita ng ganyang klase katinding detail para sa isang cake or candy? Ito, nag-gold to. Siguro, pet niya to, kung nireplika niya. Ito naman, mga cartoons, anime. Parang nakita ko na to pero bronze yung nakuha niyang award dito sa Wofex. Napakaganda. Imagine mo, ito may ilaw pa. Parang parang something like napanood ko na yun eh. Nakakalimutan ko lang kung ano, siguro dahil sa katandaan ko na. Ito ang ganda naman, si Goku and si Broly. Medyo unproportionate pero ito, tignan nyo to. Ito ang champion. Tapos yung texture niya ang kinang. Hindi ko alam ano bang pinagkopyahan nito. Comment down below and don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang gantong klaseng video. Ito unggoy to. Sigurado ko unggoy yan. Ito hindi ko alam kung ano yan pero mukhang unggoy din pero galit. Galit na unggoy. And mukhang mapapalaban tayo sa dami ng pwede nating makita dito sa Wofex. Ito alam ko One Piece to eh. Si Luffy to pero syempre hindi siya si Luffy dahil yun yata yung kalabaw na kasama nila. Kalabaw. Ito Precious Moments. Alam ko to dahil meron akong collection nito dati.
And yeah, pasok na tayo dito sa loob. Makikita mo no, ang daming Pilipino ang interesado na magluto and gumawa ng cake and magtinda ng mga drinks. Dito sa side na to ng exhibit or ng expo ay may competition para sa pinakamasarap o pinakamagandang cake. Ako personally mga kaisla, ako din ay isa ring baker and isa ring cook, pero on a hobby level lang. Nag-YouTube University lang tayo sa lahat by experience. Dito makikita mo may mga nagtitinda din ng mga lutuan, na mga oven, tsaka mga stove, mga stainless wares, at tsaka tignan nyo, ang laking refrigerator. Kasya dyan yung mga malalaking pwede mo i-dry age. And syempre mga cake ng mga finished product mo na. Pero nag-ikot-ikot pa ako dito sa loob para marami naman ako ma-video and ma-share sa inyo. Dito may makikita ka mga panghalo din ng alak, mga panghalo din ng milk tea. Syrup na lang pala ang hinahalo nila kasi nung unang panahon asukal-asukal lang tsaka mga brown sugar. Tapos dito makakabili ka rin ng mga mani. Tapos ang presyo nila bagsak. 50% off or less or more than 50% off, mga 75% off. Minsan buy one take one. Then ito yata yung mga pang sculpting candy and chocolate na may kulay na. Para kapag gumawa ka ng mga gantong high-end na mga sculpture chocolate, may kulay na. Hindi mo na kailangan i-airbrush. And ito yung mga teas na color blue. And marami na ang pwedeng mabili dito na mga pang mix. Actually, tinikman ko yung mga yan, concentrate pala yan. It's either sobrang tamis, sobrang asim kasi hindi mo pala siya directly kailangan inumin. And mga coffee dito. And guys, mga kaisla, grabe dito, ang daming pre-taste. Lahat na yata dito, mabubusog ka. Sulit yung entrance mo dito sa pre-taste pa lang. Dahil lahat ng mga supplier dito nagpapasikat kung sila dapat ang gawin mong supplier. Siyempre pagka natikman mo na kung ano yung mga masasarap nilang products, ibebenta mo na rin para ma-experience din ng iba. Kaya palakihan sila dito ng booth and paramihan ng freebies. So kapag sila na yung naging supplier mo, lagi naman nila i-consume yung product nila kasi walang kasing lasa yon. Ito yung mga equipment na panggawa ng ice cream, panggawa ng gelato, mga industrial equipment para tuloy-tuloy ang iyong pagnenegosyo. Pero dito naman sa mga side ng mga tsaa at kape, meron din mga tinitinda na mga tingi-tingi. Hindi lang din naman wholesale para supplyan kanila. And marami sila dito yung mga kagaya niyan, matcha. Yung matcha na yan ceremonial, di ko alam kasi ako inom lang ako ng inom. Pero anyway, ang mga Pilipino kasi crafty. At medyo maaarte ang panlasa, kaya sigurado kang quality kapag silang gumawa. Ito, yan ang coffee lagi kong iniinom. Hindi ko naman siya pinopromote, pero sinasabi ko lang sa inyo kung gusto nyo ng medyo pang araw-araw, yan yung dapat yung bilhin. Pero marami pa mas masarap dyan. Comment down below kung ano mga experience nyo sa Ops. Experience nyo sa mga coffee. And marami silang tindang mga espresso machine. Ang espresso machine, importante yan para sa isang coffee shop dahil ang tamang temperature at tamang pressure ay magge-generate ng masarap na espresso. Kumpleto sila dito from Chinese, Indonesia, Malaysia, lahat ng klaseng Switzerland, lahat ng klaseng mga supplier kung yun ang hinahanap mo. Kahit yung mga Starbucks level, yung mga Ili, tapos yung mga automatic na mga espresso machine, coffee machine, dito mo na makikita. Effective ito lalo na kung meron kang mga nail spa, tapos gusto magkape ng kliyente mo, pipindutin na lang. Dito makikita mo rin yung mga roasting machine. Kung ikaw naman ay nagbebenta ng beans or kung meron ka lang specific na gusto mong style ng roast, minsan gusto mo dark, minsan gusto mo light, it depends. Pero ito may automatic silang roasting machine. And meron din silang mga high-end na mga espresso machine, yung mga mahahaba na. Siguro 4 sabay-sabay kaya nitong gumawa. May 4, meron 2, tapos meron silang mga high-end na mga coffee grinders dito.
Hindi ko lang sure kung ano tatak, pero ito DeLonghi, alam nyo na yung mga basic package DeLonghi. Meron din dito yung mga free taste na mga milk. Panghalo nyo dun sa mga milk tea and coffee ninyo. Lahat na ng klase yata ng milk nandito, coconut, meron na rin yatang ang tawag doon, goat's milk, basta lahat na ng milk kung anong gusto nyo. May oat milk, ayan, pinagbibili din namin to. Nagulat ako yung nakita niyo yung hawak ni ating bote na yan, yun Monin yata yung pangdagdag nila ng tamis na yun. So nung nakita ko yung bumili kami dito and hinalo namin sa gatas, ang sarap. So yun na yung lagi namin iniinom dito sa bahay, strawberry milk. Pero syempre with the twist, outside milk yung ginagamit namin. And syempre pagkatapos ng isang mahabang lakaran, kailangan mo nang kumain ng masarap. Ito naman yung pambato ng Chinese food ng Malate. Isa lang to sa mga attraction dito, pero sa mga OG na gustong kumain, ito yung walk-in dito sa may malapit sa fountain sa Malate. Ito yung tinatawag na nasa left side yung sipa. And if I were to tell you kung anong o-orderin dito, ang orderin mo is yung sipa, itong stuffed squid, fried rice, at saka yung mapo tofu. Solve ka na doon. Sigurado yan. Pero kung gusto mong pandagdagan, umorder ka na rin ng mga shellfish nila at saka pansit. Anyway guys, yun lang ang time ko. Sana nagustuhan nyo yung video. Pandagdag din sa content at kaalaman ninyo. God bless you. And don't forget to subscribe.